Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon ito naman, ano ang nangyari sa alyansa? Tila ho na ulit ang nangyari po sa senatorial slate noong 2022. No? Alam niyo ho ba, hindi nga po tayo dapat masaktan kasi nangyari na ulit lang yung nakaraan noong 2022. So ngayon po, kung ito po ang ating pagbabasihan, again, disclaimer, hindi pa naman po official. So meron po tayong 5 na nakapasok. Diba? Kasi hindi na po natin pwedeng angkinin pa si Camille Villar, ayaw niya sa atin, pinamigay na rin natin siya, at officially, ay guest candidate sila ni Amy sa kabilang bakod. Okay, so meron tayong Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, at saka itong si Lito Lapid. Naungusan niya si Amy. Kaya si Amy, ang ano ngayon, tailing, pang 12. Sana malaglag. Alam niyo ba, noong 2022, yung mga kababayan, ito po, 5 lang din po ang nakapasok sa Uniteam. Alam niyo ba yon? So we have Jinggoy Estrada, Lito Lapid rin, budol yung plataforma, na hindi niya magagawa yun. Palawakin natin palawakin natin ang turismo. Napakaganda pong plano 'yon, 'di ba? Pero yan pang executive function yan or obligation yan So yung mga nasa executives ang dapat na gumagawa noon. Syempre pag politiko talaga, diba? Then we have Sherwin Gatchalian, tapos si Lauren Legarda, Mark Villar, Mig Zubiri. Yan yung mga natin, diba? Natalo na si Gibo, si Akla, si Dante Marcoleta, umatras ito dahil laging nangungulelat sa survey, Gringo Onasan, Herbert Bautista. Kasi ang INC, hindi po sila nagdadala o nag-i-endorso ng kanilang miyembro. Kasi labag po sa batas nilang patakaran nila ang pagsali sa politika. Kaya lang, pinagbigyan siya na makasali. Kaya lang bilang consequences, he has to go on his own. Kaya lang ngayon, iba. Kailangan niya, iba ngayon. First time na nag-endorso ang INC sa midterm election. At ang in-endorso nila, ay naging consistent sila sa kanilang pinagralihan noong January 13 na huwag nang mag-impeachment. Pero pabor naman yata sila, sana pabor sila sa plunder. 'Di ba? Masama naman na pag sinabi pa nila na hindi tayo dapat magdemanda na ng plunder. Kasi sabi nila dapat mapatunayan daw yung kaso. It is a court of law, 'di ba? So dapat pabor sila sa plunder. So again, 5-5 rin po ang nangyari, 'di ba? So history repeats itself. Yung mga manok natin noon ba? 2 kampo pa ang nagtulong-tulong diyan Take note. Kampo ng mga Duterte at kampo ng Marcos. Pero hindi po natin na perfect yan. 5 lang ang nakuha natin. Tapos si Digong walang naipanalong kandidato. Si Robin Padilla hindi naman purong naipanalo niya yun. Kahit walang Duterte, sa tanga ng mga Pilipino nun sa artista, iboboto talaga yun Diba? Ayan, si Robin Padilla, Chis Escudero sa mga Dilawan, Risa Ontiveros, Joel Villanueva, Alan Cayetano. Yan naman yung sa kanila nun. Sa atin nun, JB Ejercito, Jinggoy, diba? Migs, Loren, and Win Gatchalian, saka si Mark Villar. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 6 pala ang naipanalo natin nung nakaraan. Diba? Kaya dito, ang tanong na lang nga po dito ano ang nangyari at sa ibang mga kandidato natin? Bakit sila lang, 'di ba? Ang pangulo pa natin nagkakampanya pa, nag-i-endorso pa sa kanila. Paano 'yun, 'di ba? May mga failure din sila katulad ng sinasabi ko kanina. Etong si Abalos, sobrang haba ng
paliwanag, di ba? Telenovela, hindi tatanim sa isip ng tao ang maraming sinasabi. Sa kampanya, sabi nga, brief, ano ba yun? Brief and concise. Ganon, maikli lang. Tapalodo lang at saka kapareho ng sukat. Di ba? Maikli lang dapat. Pang ano yan pang name recall. Ngayon, kung gusto nilang makilala, sino ba itong si Benher Abalos? Meron siyang FB. Meron siyang mga videos na pwede nilang mapanood. Pero pagdating ng mga kampanya, dapat maikli lang yan. Di ba? Kiss. Ano yung kiss? May ibig sabihin yan ito namang, ang very effective yan, si Erwin Tulfo. Di ba? Napakaganda sa kanya kasi nandun yung format ng problema. Di ba? Tapos engaging yung problemang binabanggit niya. Nasubukan mo na ba na humingi ng tulong o nasubukan mo na ba na ikaw ay maagrabyado at humingi ka ng tulong pero pinabalik ka? O kaya naman hindi ka tinulungan at ikaw ay pinabalik. Diba? Siyempre yung mga tao, yes, ganun. So nakaka-connect agad sila. Sa Mayo 12, sa Lunes, may kakampi ka na sa Senado. Ako, si Erwin Tulfo, di ba? Ganon, numero, hindi ko alam kung number niya. Dapat ganon si JB pala independent. Okay, sorry. Oo. So 5 lang din talaga. Di ba? Now, going back, ganon ang kay Erwin Tulfo. Lito Lapid, ganyan Kopya niya si Jinggoy. Di ba? Tapos tawag dito, kay Abby Binay naman, nakakahinayang din, di ba? Maganda rin yung kay Abby Binay, para sa isang first time na sumabak. Ito yung first exposure niya, pareho sila ni Camille Villar. Kinapos pa, sayang. Sana ito na lang ang nalaglag si Amy. Di ba? Makapasok dun si Benher. Then Manny Pacquiao, sayang si Ipe. Kumonte ang supporters ni Manny Pacquiao kumpara nung nakaraang kandidatura niya sa pagkasenador. Kaya Bibinay, hindi nakatulong sa kanya yung mga fans ng kapatid niya. Diba? So anyway, isa rin, sinasabi rin ng iba na meron ding failure ang ating Pangulo na tingin ko naman hindi naman nagkulang ang ating Pangulo. Sobra nga Sobra-sobra nga ang ginawa ni PBBM sa kanila sapagkat hindi nga siya dapat na nakisali sa kampanya. He is the president. Di ba? Hindi yung nakaka-apekto. Maaring behind the scene, di ba? Indirectly, ganon. Pero yung makikakampanya mo, para sa akin, hindi po tama yun. Hindi tama sa akin. Tama 'yon na ikakampanya ng presidente yung kanilang mga kaalyado. Presidente ka So kumbaga one-sided na yung dating di ba? Kasi ang mangyari diyan kapag hindi niyo na ipanalo yan, ibig sabihin mahina ka na sa mga tao o basura ang iyong mga kandidato. Ano lang naman yan doon sa dalawa Yan, si Marcoleta talaga tumatak yan. Di ba? Doon sa ABS-CBN. Ano sabi nila, meron isang political analyst na sinasabi na dark horse si Marcoleta. Ako, no, I beg to disagree. Kasi ang dark horse, hindi kilalang tao. Tapos, kumandidato, and then walang nag-i-expect, biglang nakita mo nanalo. So, katulad ni Duterte. Duterte, hindi talaga siya kilala noong 2016. Yun ang dark horse. Di ba? Pero siya hindi Tapos ito pa yung malaking nagtulong sa kanya yung pagbitbit ng INC nga. Pero kung hindi ginawa ng INC yan, sila ang na-wipe out malamang. Matitira lang talaga doon si Bongo. Even Bato de la Rosa. Di ba? Bato de la Rosa kasi, it works for him. Yung pag-address niya talaga, di ba? Talagang very vocal siya sa mga issues, talagang rektahan, unlike kay Benher Abalos na segue pa.
Ang layo nila eh. Meron pa sila yung pa-sweet na parang pang teenager. Meron pang ganun. So may problema yung PR team ni Ben-Hur Abalos. Masyado silang mailap sa issue. Dapat pag magse-senador, talagang dapat nga nakikipag-debatihan ng senador eh. 'Di ba? So ibig sabihin dapat pagdating sa issue, naririnig ka, hindi ka naiiwan, hindi ka nahuhuli. Oh. Yun ang naging strength nito ni Bato de la Rosa. 'Di ba? Okay, so iwan muna natin ito.